So good morning mga ka-agri. Tayo po ay nagbabalik sa ating channel. Bali matagal tayong hindi nakapag-upload sa ating channel dahil busy po tayo mga ka-agri. Bali sa susunod na araw ay pupuntahan natin yung pinagkakabalahan natin. At bukod doon ay marami talaga tayong ginagawa. So sa ngayon ay mayroon tayong bakanting oras at naisingit natin na magluto ng pagkain ng ating baboy. So sa ngayon ay nagluluto tayo ng gabi, yung wild na gabi or tawagin dito ay galyang. So para ma-minimize natin yung gastos sa ating pag-aalaga ng native na baboy, so magluluto tayo ng gabi, nagluluto po tayo. So kung marami sana tayong oras na bakante, ay talagang mami-minimize po sana natin yung gastos natin sa pag-aalaga ng native na baboy. So ang nangyayari kasi lagi tayong kulang sa oras, kaya nagbabase tayo sa mga instant or yung talagang ibibigay mo na lang sa kanila para kainin. Hindi na tayo makakapag-provide ng ganito mga alternatibo dahil nga kulang na tayo sa oras. So ngayong may konti tayong bakante ay magluluto ulit tayo ng gabi para naman makatipid tayo sa pagkain ng ating alagang native na baboy. And then kanina ay marami rin tayong natirang mga kanin. So actually kagabi pala to, may mga kanin. So ipapakain din natin to sa ating mga alagang native na manok para naman hindi masayang yung mga tira-tira sa ating mga bahay. So pinapakain po namin yon sa manok. So ang problema lang talaga pag ganitong mga pagsasaka, pag kulang ka sa oras talaga mga ka-agri, or limited lang yung time para sa ating pagpa-farming, ay talaga pong magagastusan tayo dahil mas pipiliin natin yung mga instant na ipapakain sa ating mga alaga. So wala po tayong time para makapaghanap ng alternatibong ipakain dahil nga kulang na po tayo sa oras. So kahit papano mga ka-agri ay sinisingitan natin ng konting oras minsan para naman tayo po ay makapagkuha ng mga alternatibong pakain sa ating mga alaga dahil napakamahal po talaga ang pakain sa ating mga alaga. So itong native na baboy natin na buntis mga ka-agri ay hindi pa naman po nanganganak. Bali nagkamali po tayo ng kalkulasyon. So pero siya po ay buntis mga ka-agri. Kita nyo naman po yung ano niya. Buntis po talaga siya. Nagkamali lang tayo ng kalkulasyon mga ka-agri. So ito naman hindi natin alam kung nasampahan na nito. So abangan na lang natin mga ka-agri dahil hindi natin masyadong natututukan itong ating mga alaga natin sa ngayon. So ito rin yung dalawa. So hindi rin natin alam kung may buntis na po dyan. So ayan po yung ating mga alagang manok. Yung iba po ay namasyal. Tsaka yung mga may anak nandun sa sa loob yung iba. So ito po sila. Then may mga naglilimlim na rin dito mga ka-agri. May dalawa na tayong naglilimlim. And then mayroon pang nangingitlog dito. So may maliit na itlog mga ka-agri. Napakaliit. So tingnan nyo po, talagang napakaliit. Tapos may nangingitlog na rin dito mga ka-agri. So ayan. Ito yung naunang naglimlim. So baka mauna talaga yan mamimisa. Yung mga native chicks natin mga ka-agri ay pinapabayaan na lang natin na sila po ay nakawala or wild na talaga sila. So nandito po yung mga sisiw natin. And then itong pato natin, Muscovy ducks, ay meron na rin pong malapit maglimlim. And then itong maliliit natin ay eto na po sila. So yan pa yung mga manok natin na iba. So eto po sila, medyo malalaki na sila. Bali mga ilang buwan na lang yan ay pwede na nating pilian ng babae at ililipat na natin dito sa ating mga malalaking pato.
So dito, yung ibang inahin natin, nandito yung mga may anak. Bali, parang mas healthy pa itong mga sisiw ng ating manok na nakawala. So kung may mahina kasi mga ka-agri, ay hindi na natin ginagamot, pinapabayaan na lang natin. So ayun po yung isang pato natin, naglilimlim na po. Ayan, may naglilimlim na tayong pato. So ayan sila, medyo mag-start na rin tong mga RTL na pato natin na mangitlog. Bali, ayusin na natin tong paitlogan nila. Hanggang ngayon hindi pa natin nagagawa dahil sa sobrang busy natin. And then dito sa ating mga kambing at tupa, so ito po sila. Bali, wala pang nadagdag, wala pa naman pong nanganganak dito sa aming mga alaga. So bali, ang ginagawa natin ngayon sa ating mga alagang tupa at kambing, dahil nga konti na lang talaga yung kanilang nakakain, ay araw-araw po natin na kinukuhanan ng napier. So kung minsan wala tayong oras, ay hindi natin sila nadadalhan ng pagkain. So kawawa naman sila. So kailangan talaga dito pag nag-farming ka, ay may sapat na oras. So medyo na miscalculate natin yon nung una mga ka-agri. Pero tayo po ay mag-adjust. So ayan, naglagay na naman tayo ng napier kanina. Bali, hindi nila naubos, siguro nabusog sila. And then naghanap na naman sila ng makakain nila doon. So yung ibang mga manok natin mga ka-agri ay wala dito, nasa taas siguro. Tapos mayroon din tayo ditong mga ibang manok, yung panabong. So ito yung huluano natin, and then yung isa yung malaking breed ng native na manok. So dadalhin natin yan sa isang location pag nakagawa na tayo doon ng pabahay. Then ito yung mga panabong natin na binibreed. So yung iba nandun pa sa kulungan, so hindi na natin pupuntahan. So ayun nga mga ka-agri, hindi tayo nakakapag-upload ngayon dahil yung ibang oras natin minsan hinahabol lang natin. Baling ginagawa natin dito, nagpapakain, tapos pumupunta tayo doon sa isang area. Bali, yung nabili po naming lupa mga ka-agri, ay inuumpisahan ko na pong linisan. Bali, yung ibang mga alaga natin ay unti-unti na nating ilipat doon mga ka-agri. So ang kukunin siguro natin doon sa area na yon ay yung mga breeds na gusto lang talaga natin na paramihin at alagahan. So yung native, dito na lang po sila mga ka-agri. Ang breed siguro na dadalhin natin doon ay yung Brahma, tapos yung Huluano, at saka yung mga heritage na natin na Decal Brown, saka tsaka Black Astrolorp. And then itong Black Astrolorp natin na malaki, pagka marunong lang kumasta yung mga napalabas nating malalaking tandang doon, ay papalit na natin sila. Bali, dalawa po yung dadalhin natin dito. So sila po ay pinagsasama na natin mula bata hanggang sa paglaki nila, para hindi po sila mag-away pagka dinala po natin dito mga ka-agri. So ayun. So kahit na limited lang ang oras natin, ay talagang ginagawan natin ng paraan mga ka-agri para tayo po ay mag-survive sa ating farming activity. So sa susunod na video namin mga ka-agri, ay papakita ko sa inyo yung bagong area na sinasabi ko. Bali, yun po yung nabili naming lupa. Inumpisaan ko na pong linisan. And then magtatayo na po tayo doon ng isang kubo para may paglagyan ng mga gamit. At the same time, maggagawa na rin tayo ng kubo para sa ating mga dadalhing hayop doon. So unti-unti nating i-improve yung area na yon. Kahit limited tayo sa oras, ay isingit-singit pa rin natin mga ka-agri. So abangan nyo po.